Kabanata 186. Ayos na ang lahat. Nakita ni Rosalie na Iswell na ang lalaking sumugod ay walang iba kundi si Harvey York. Napuno siya ng sorpresa at kasiyahan sa kanyang malamig na damdamin. Gayunpaman, mabilis niyang nakontrol ang sarili niya. Habang namumula ang kanyang mga mata, nauutol na sinabi niya, "Ayos lang ako, pero si Lolo, siya." Pumunta si Harvey sa tabi ni Shane na Iswell at inilagay ang daliri niya sa ilalim ng ilong ni Shane. Kumunot ang mukha niya, "Bilis, kailangan natin siyang dalhin sa pinakamalayong ospital, ha?" "Bakit sa malayo?" sambit ni Rosalie. "Joke lang, sa malapit na ospital," sabay bawi ni Harvey. "Bilis, kilos na, makakaabot pa siya." Inakbayan ni Harvey si Shane at tumakbo palabas. Si Rosalie na nagpapanik, ay sumunod sa kanya mula sa likuran. Tyson Woods, mula sa araw na ito, wala ng Liam Stone sa Niamey. "Huwag mo akong bibigwin," nag-utos si Harvey bago siya umalis. Nang inag ang buong katawan ni Tyson sa utos, kanina lang ay tumawag siya, at lubos na naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Harvey. Mukhang malaki ang mababago sa kalye ng Niamey ngayon gabi. Mula sa araw na ito wala na si Liam Stone. Pumasok si Tyson Woods sa VIP room at isinulat ni Tyson ang salitang respeto sa buong mukha ni Liam Stone, na una ay isang mayabang at daman-anteng tao, ngayon ay hindi nahihigit sa isang patay na aso. Sa emergency hall ng City Hospital, dinala ni Harvey si Shane at tumakbo papasok. Nasa malubhang kalagayan si Shane, grabe ang pagdurugo ng kanyang ulo. Dahil sa kanyang katandaan at mabibigat na hampas na dinanas niya mula sa mga galamay ni Liam kanina, delikado ang kanyang buhay kung hindi siya magagamot sa lalong madaling panahon. "Doktor, nasaan ang doktor?" Natarante si Harvey. Kung mamamatay si Shane, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, siya ang dahilan kung bakit nadamay sina Shane at Rosalie sa gulong ito. "Ano ang isinisigaw mo? Hindi mo ba alam kung nasaan ka?" Isang nurse na mukhang malamig ang hitsura ang lumakad at sumigaw kay Harvey. "Hindi mo alam kung paano kumuha ng numero, putang inang yan. Kailangan ko pa ba talagang kumuha ng numero kung buhay na ang nakataya ditong animal na hindot ka?" Tatawa na sana si Harvey sa sobrang galit, ngunit pinigilan niya ang sarili, at sumagot uli sa pamamaraang mahina na ang boses, "Miss, pasensya na kung napagsalitaan kita ng hindot at animal, pero, nakikita mo ba na kritikal na ang kondisyon ng matandang lalaking ito? Pwede mo ba siyang dalhin sa emergency room muna? Pupunta ako at kukuha ng numero pagkatapos." Hindi na naabutan ni Rosalie si Harvey. Tiningnan ng nurse si Harvey mula sa ulo hanggang sa paa. Napansin niya ang simpleng damit na suot ni Harvey, na murang mabibili sa bangkita. Malamig siyang sumitsit, "Kung ayaw mong kumuha ng numero, edi magbayad ka. Hindi kami magpapadala ng tao sa emergency room hanggang di pa ito bayad." Iyon ang patakaran, sumimangot si Harvey, at bumulong sa kanyang sarili na nagmumura. "Tanginang nurse na ito, kung hindi lang maraming tao dito, tinadyakan ko na ang matambok nitong buweset. Pera-pera lang ba ito? Magbabayad naman ako, hindi ba pwedeng gamutin niyo muna siya? Alam mo miss, naiinis na ako sa iyo, bakit may ganito pang kalokohan? Magbabayad ka na muna." Tumawa ang nurse. "Hindi ko man alam kung anong nangyari, pero kailangan salinan ng dugo ang matandang lalaking ito bago operahan. Kung meron siyang kahit anong malalang sakit, baka magkakomplikasyon siya. Alam mo ba kung magkano ang aabutin? Tinatansya ko humigit kumulang 15,000. Magbayad ka, at aasikasuhin ko siya, kung hindi, umalis ka na. Marami na akong nakitang tao na katulad mo, nagdadala ka ng matandang lalaki hindi para sagipin ang kanyang buhay, ngunit para lokohin ang ospital. Kung hindi ka magbabayad, umalis ka na, huwag mong subukang blackmail kami. 15,000 lang, inililigtas mo siya, dahil lamang si 15,000. Nagdilim ang ekspresyon ni Harvey, marami siyang nakasalamuhan na minamaliit ang iba na parang hampas lupa. Gayunpaman, hindi niya sukat akalain na ang isang lugar na puno ng mga anghel na nakasuot ng puting uniform ay magkakaroon din ng ganoong mga tao. Ang mga taong ubod ng sama na tulad nila ang dahilan kung bakit nasisira ang reputasyon ng mga medical workers. Karamihan sa mga medical staff ay maalalahanin at hindi makasarili. Minalas siya at may nakausap siyang kabaliktaran ng inaasahan niya.
Nagulat ang nurse nang makita niya ang reaksyon ni Harvey. Kumunot ang kanyang labi at sinabi, "Ano ang itinititig mo sa akin? Susubukan mo ba akong bugbugin? In charge lang ako sa registration at paghawak ng pera. Huwag mong subukang gumawa ng gulo. Kung ayaw mong sumunod sa mga patakaran, tumalikod ka at umalis na ngayon. Kasalanan mo kung wala kang pera o kulang ang pera mo para iligtas ang lalaking ito. Walang kahit anong pananagutan ng ospital. Paano mo nagagawang magbitiw ng maraming basura? Humihiling ako sa iyo na iligtas ang taong ito." Idiniin ni Harvey ang bawat salitang binigkas niya. "Bakit hindi mo maintindihan? Mukhang hindi makaimik ang nurse. Sumasagip kami ng buhay ng tao pero, kailangan mong pumunta at pumila para sa registration. Ano doon ang hindi mo nakuha? Kung hindi ka pipila, matutuyo na agad ang dugo ng matandang lalaking iyan. Baka sa oras na iyon, hindi na siya maliligtas pa kahit salinan siya ng dugo. Alam mo nang nasa kritikal na kondisyon ang matandang ito, daldal ka pa rin ng daldal, nakikiusap akong iligtas niyo muna siya." Galit na galit si Harvey, halos sumambulat ang dibdib niya. Paano ito hindi maunawaan ng nurse? Kung hindi ito isang emergency, alam ng lahat na dapat silang magparehistro muna, hindi ba niya dapat nakatakda ang kanyang mga prioridad base sa sitwasyon? Nang sumigaw siya, nabalot sa katahimikan ng emergency room, marami ang lumingon para tingnan sila, at natigil sa pagtatalong nangyayari sa harap nila. Mula pa noong una, isang lugar ng pagrespeto ang ospital, bihira doon ang magkaroon ng kaguluhan, karaniwang may gulo lamang kapag may namatay. Kabanata 187. Isang tao na gumagawa ng malaking gulo kung kailan dapat siya humihingi ng tulong sa ospital. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ang lahat ng ganitong eksena. Sa sandaling ito, nakatingin ang lahat kay Harvey York na parang isa siyang baliw. "Ano ang ginagawa mo, guards? Tawagan ang mga gwardya," nanggugulo ang lalaking ito. Sa pilitan niyo siyang palabasin, halatang takot ang nurse, ngunit pagkatapos tingnan ang gulagul-anit na damit na suot ni Harvey, tiningnan niya siya na puno ng pagkasuklam. Ano ba ang ginagawa dito ng isang lalaking nakasuot ng damit na mabibili sa bangkita? Sino ang sinusubukan niyang takutin? Oo, sa palagay mo ba pwede kang sumigaw kahit kailan mo gusto sa ospital? Alam ba namin na nagmamadali ka? Kung nagmamadali ka, edi mag-register ka sa counter. At ano bang problema ng pamilya mo? Ikaw lamang ang nagpakita samantalang malaking bagay ito. Handa ka bang akuin ang responsibilidad kung may masamang mangyari? Nagliligtas kami ng buhay at tumutulong sa mahihina. Oo, syempre, pero sino ang hindi nagpapanik sa emergency room? Kailangan mong magbayad muna. Kung tutulong kami at hindi kayo magbabayad muna, pwede kayong tumakas at kami ang magbabayad. Makinig ka kaibigan, alam namin na nagpapanik ka, pero huwag mo rin kaming pahirapan. Kung wala kang pera, wala talaga kaming magagawa. Iyan ang mga patakarang ginawa ng ospital na ito. Ilang nurse pa ang lumakad patungo kay Harvey, at nagbigay ng parehong paliwanag. Sa kalagitnaan ng pagtatalo, isang dosenang security guard ang mabagsik na naglakad patungo kay Harvey. Kahit nakauniforme ng pang-security guard ang mga lalaki, mukhang nakakatakot ang bawat isa sa kanila, halatang mga gangster. Napabuntong hininga ang nurse matapos makita ang mga security guard. Tinuro niya si Harvey at sinabi, "Ang lalaking ito ang nanggugulo." Nagmula sa Security Corporation ng pamilya Brooke ang lahat ng mga guard ng Niamey Hospital. Kahit isang second-class na pamilya ang mga Brooke, usap-usapan na binabakapan ang mga Brooke ng kingpin ng Niamey, si Liam Stone. Hindi maglalakas loob ang sinumang ordinaryong tao na galitin sila. Walang sinuman ang gagawa ng gulo sa kahit saang lugar na may security ng pamilya Brooke. Sa sandaling iyon, ang security team leader, si Taylor Stone ay mabilis na lumakad dito na may hawak na baton, malamig na nakatingin kay Harvey York. Siya ba ang lalaking gumagawa ng gulo? Boss, siya nga. Sigaw ng nurse, huwag niyo siyang isipin na humihiling sa amin na tumulong sa isang taong walang anumang pera, hindi namin siya tinanggihan. Gusto lang namin siyang mag-register sa counter pero nagsimula na siyang manggulo dahil doon. Pilasan mo at palayasin na siya, hindi mo ba alam na ang lugar na ito ay pinamamahalaan ng aming boss, si Liam Stone? Ang lakas ng loob mong pumunta dito para gumawa ng gulo, ignoranteng tanga.
May ideya ka ba kung sino ako? Ako ang nakababatang kapatid ni Liam Stone, ako si Taylor Stone. Nagsimulang ipakita ni Taylor Stone ang kanyang mayabang at bossy na mukha, kung bibigkasin niya ang pangalan Liam Stone sa anumang ordinaryong araw. Mababahag ang buntot ng sinumang nais gumawa ng gulo o gusto lamang magbasag ng florera kapag narinig na nila ang pangalang iyon. Palagi itong gumagana. Liam Stone, magaling, sinabi ni Harvey York na may tonong kasing lamig ng yelo. Kabanata 188. Pow! Sa isang saglit, nang hindi binibigyan ng pagkakataon ni Taylor Stone na makapagsalita ng kahit anong kalokohan, galit na galit siyang sinipa ni Harvey York sa lupa. Lumingon siya, at malamig na tumingin sa nurse, ililigtas mo ba siya o hindi? May tinamaan ka bang ibang tao ngayon? Muli na namang nagulat ang nurse. Hindi ba kilala ng lalaking ito, kung sino si Liam Stone? Paano niya nagawang sipain ang kapatid ni Liam Stone ng ganon? Gugustuhin ba niyang mapugot ang ulo niya mamaya? Anong problema? Isang banayad na boses ng isang babae ang narinig dito sa sandaling ito. Hindi na malaya ni Harvey na napalingon siya at tiningnan ang kaakit-akit na babaeng ito na nakasuot ng white coat, kaaya-ayang nakatayo doon. Wala siyang make-up, ngunit kahit ganoon ay mukhang anghel pa rin siya. Maganda rin ang kanyang figure, hindi niya iyon maitago kahit nakasuot siya ng medyo malaking white coat. Kapansin-pansin ng babae na hindi pa nakakasaksi ng ganoon karahas na eksena habang medyo nabigla siya matapos makita kung ano ang nangyari. Director Graves, tamang-tama ang pagdating mo, nanggugulo ang lalaking ito, at inatake pa niya ang isa nating guard. Pakidalyan niyo at paalisin siya rito, nagreklamo muna ang nurse tulad ng gagawin ng sinumang malupit na tao. Bahagyang tumango si Ella Graves, may sasabihin pa sana siya habang nakatingin siya kay Harvey York. Hanggang sa naging taimtim ang kanyang mukha, nasa matinding sitwasyon ang taong ito. Kung hindi natin siya ooperahan agad, manganganib ang kanyang buhay. Mabilis na sumagot si Harvey, Dr. Graves, maaari mo ba siyang asikasuhin sa lalong madaling panahon? Tumango si Ella, at hindi na, nakipagdaldalan pa. Dali-dali niyang inutusan ang mga nurse mula sa gilid upang kumuha ng isang pushbed upang mabilis na ilipat ang lalaki sa emergency operating room. Director Graves, huwag kang magpapaloko sa kanya, wala siyang perang pambayad para sa operasyon, sabi ng nurse na may pagkibit balikat habang nakatingin sa dagwang mukha ni Harvey York. Puno ng pagkasuklam ang kanyang hitsura sa harap ni Harvey. Kung titingnan siya wala pang $1 ang damit niya. Meron ba siyang perang pambayad para sa operasyon? Palaging sobrang simple mag-isip si Director Graves. Sa tuwing may pulubing magpapakita sa kanya, palagi niya silang inuuna, at para bayaran ang kanyang kabaitan, palagi silang tumatakas habang wala si Director Graves, palaging binabawas sa aming department at lahat ng mga bayarin na hindi nabayaran, kahit karamihan do ay ikakaltas kay Director Graves, may mga staff pa ring naaapektuhan. Sa oras na iyon, walang tigil na tumadyak sa galit ang nurse, matapos marinig ang sinabi ng nurse, huminga ng malalim ang mga tao sa paligid niya. Kabanata 189. Kung wala kang pera para magpatingin sa doktor, huwag kang pumunta dito para gumawa ng eksena. Tama, pare-pareho kayo, papasok dito para lokohan si Director Graves. Alam ng lahat na may busilak na puso si Director Graves, uunahin niyang iligtas ang buhay ng kahit sino, anumang mangyari. Sinasamantala niyo ang kanyang kabaitan, usap-usapang hindi pinasahod si Director Graves sa loob ng kalahating taon dahil sa mga taong katulad mo. Kung wala kang pera, bakit nandito ka para nakawan kami? Maglalakad na sana si Ella Graves sa emergency operating room nang marinig niya ang usapan na ginagawa ng lahat. Tumingin siya sa likod at ngumiti, pakiusap, itigil niyo ang pagbibintang ng walang katuturan. Mahalaga ang buhay ng mga tao at ang tungkulin ng isang doktor ay palaging iligtas ang buhay at tulungan ang mga nasugatan tuwing kinakailangan. Isa pa, may tiwala ako sa Ginoong ito. Sa kabila ng dalisay at mabait na ugali ni Ella, naisip pa rin niya na isang mapagkakatiwalaang tao si Harvey York sa unang tingin. Ang ganitong uri ng pagtitiwala ay maihahalin tulad sa love at first sight. Hindi ito maipaliwanag ng salita. Narinig ng mga nurse mula sa gilid ang speech ni Ella at agad na nataranta. Sa wakas, 1 buwan nang walang tumatakas sa kanilang utang.
Isang buwan na buo ang sweldo, tapos magpapakita ang isang lalaking ito sa katapusan ng buwan. Napakatahimik na tao ni Ella Graves, mapanganib din ang mga pulubing ito. Walang pera na magpagamot, bakit hindi na lang sila mamatay sa sarili nilang tahanan? Mukhang hampas lupa ang lalaking ito, imposibleng isa siyang mayamang master. Bakit nga ba siya pinagkatiwalaan ni Ella? Kung hindi magbabayad ang taong ito pagdating ng oras, maaapektuhan muli ang lahat dahil dito. Pero, si Ella Graves talaga ang head doctor ng emergency department. Napakahusay ng kanyang medical skills at maganda rin ang pundasyon ng kanyang moralidad. Dahil, nagpasya na siya, wala nang katuturan kung pagtalunan pa ito. Ang kaya lang nating gawin ay itulak ang lalaki sa emergency operating room. Makakasaka, gagawin ko ang lahat para mailigtas ang matandang ito. Mabilis na tumakbo si Ella at nilampasan si Harvey, habang tumatango diretso sa emergency operating room. Phew, malakas na bumuntong hininga si Harvey at nakahanap ng mauupuan. Talagang napagod siya nang tumakbo siya diretso sa ospital habang bitbit si Senior na Iswell. Matapos niyang ilabas ang kanyang phone para sabihin kay Rosalie na Iswell ang kanyang kinaroroonan, naghanda na si Harvey na magbayad. Sa sandaling ito, isang panot na lalaki na nakasuot ng puting Amerikana ang sumugod sa lobby. Anong problema? Hindi ba ninyo alam na emergency department ito? Anong tingin nyo dito, palengke? Ang lalaking iyon ay ang vice president ng emergency department, si Julian. Dahan-daang lumakad palapit kay Julian ang mga medical staff. Bahagyang naging maasim ang kanilang mga mukha habang tahimik nilang ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Ano, nagsagawa ng operasyon si Ella nang walang bayad? Anong biro ito? Sino ang ako ng responsibilidad kung may masamang mangyari sa pasyente at ma-blackmail tayo para doon? Tila balisa si Julian sa sandaling ito at kita iyon sa buong mukha niya. Bilis, palabasin mo agad si Ella sa emergency operating room. Alam niya ang mga patakaran ng ospital na ito, bawal tayong gumawa ng kahit anong aktibidad ng walang tinatanggap na bayad, hindi ako makapaniwalang nagawa niya ito ulit. Hindi namin ito hahayaan sa pagkakataong ito. Tumingin sa orasan ang medical staff at nag-aalangan niyang sinabi, Vice President Julian, nasa pinakamahalagang sandali siya ngayon ng operasyon. Kung papasok tayo ngayon, natatakot akong, shit, agad na pinutol ni Julian ang kanyang pagsasalita na tila puno ng galit. Sinong may pake kung nasa kalagitnaan siya ng operasyon? Mas mabuti pang tumigil na sila ngayon kahit na nahiwa na nila ang lalaki. Walang bayad, walang operasyon. Maliban kung nais mong magbayad para sa operating fee kapag natapos na. Isang vice president na nagsabi ng ganoong mga bagay, hindi ka ba nahihiya na may suot ka pang white coat? Sa sandaling ito, tumayo si Harvey York may mukha na kasing lamig ng yelo. Gusto kong makita kung sino ang mga ngahas na pumasok ngayon. Sino ka? Masungit na sinabi ni Julian, saan galing ang pulubing ito? Magkakasakit ako habang tinitingnan siya, senior ko ang matandang lalaking ginagamot nila ngayon. Sabi ni Harvey, tiningnan siya ni Julian mula ulo hanggang paa, mula paa hanggang ulo, at pagkatapos ay malamig na tumawa. Wala kang perang pambayad, di ba? Mukhang narinig mo sigurong isang tanga si Ella Graves ay may busilak na puso. Iyon ba ang dahilan kung bakit sinadya mong pumunta sa aming ospital? Sinasabi ko sa iyo, marami na akong nakitang taong katulad mo. Kung magsasalita ka pa, tatawag ako ng pulis, kahit na ako ay alam ang kasabihan ng mga doktor na may puso ng magulang. Paano ikaw, isang marangal na vice president, ay hindi pa narinig ito? Sa palagay mo ba ay karapat-dapat ka sa sweldong natatanggap mo? Maging sa trabaho mo, naglakad si Harvey palapit sa kanya, na may malamig na tingin. Naging doktor ang isang taong tulad mo. Anong klaseng biro ito? Pera ang gusto mo, di ba? Yung operating fees na hinihingi mo, palakpak, naglabas si Harvey York ng isang bank card, sa mukha mismo ni Julian. Walang kamalay-malay na kinuha ni Julian ang card at nagsimulang pumatak ang malamig na pawi sa kanyang mukha. Tila masisiraan na siya ng ulo sa susunod na sandali, ito ay isang Amex Black Card. Hindi alam ng ibang tao kung ano ito. Ngunit si Julian ay isang mas mataas na klase, paano hindi niya alam? Kabanata 170,
Napatigil ang Vice President matapos makita ang mahirap na taong ito na may Amex Black Card at ang medical staff ay naguguluhan sa kanyang nakita. Anong nangyayari ngayon? Agad na nagbago ang hitsura ni Julian at pumatak ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Nabaling ang kanyang tingin kay Harvey York matapos ang ilang sandali at malamig na tumawa. Alam ni Julian na meron lamang 5 Amex Black Card sa buong Niemhe. Mga prominenteng tao ang may-ari ng mga ito na merong mga taga-silbi kahit saan sila magpunta at may malaking koleksyon ng mga luxury car. May Amex Black Card ang mahirap na ito. Sino ang sinusubukan niyang lokohin? Sa palagay mo ba ay magagawa mong lokohin ang mga tao gamit ang pekeng Amex Black Card na binili mo online? Malamig na ngumiti si Julian na para bang nakita na niya ang katotohanan. Tumakbo si Julian patungo sa isang nurse sa gilid at sinabi, "Dalhin ito sa reception counter at tingnan kung talagang gagana ang card." Pagkaalis ng nurse, inutusan ni Julian si Taylor Stone at ang kanyang mga tauhan na palibutan si Harvey York. Bantayan niyo siya ng maigi, kung hindi gagana ang card, huwag niyo siyang hayaang makatakas. Maraming tao ngayon, pero ilang sandali, hey, sinabi ni Julian ang lahat ng ito habang kita sa buong mukha niya ang masamang balak niya. Siya ang Vice President ng ospital at patuloy siya sa pagyayabang tungkol sa kanyang medical skills at ethics, para maging sunod na president. Ngunit kahit papaano, parang sinaksak ang kanyang puso ng mga sinabi ng pulubing ito. Kung hindi niya naisip ang oras at lugar, pinagbuhatan na niya siya ng kamay. Ngunit kahit hindi siya ang nagsimula ng away, napagpasyahan niya agad na kung peke ang card na pagmamay-ari ni Harvey, tatawag siya sa mga pulis para ipadampot siya. Di nagtagal, mabilis na bumalik ang nurse na pinagalitan niya kanina si Harvey York. Ang nurse, na nanginginig, ay nakapagtatakang magalang kay Harvey. Sumandal siya sa kanya at ibinalik ang card niya gamit ang parehong kamay. "Mister, na-swipe na namin ang iyong card para sa deposito at nag-check out ng halagang $30,000, i-refund ang overpayment mo. May aasikaso ng mga procedures para sa iyo sa ilang sandali." Sa sandaling ito, perpektong inilarawan ng naging ugali ng nurse ang ibig sabihin na ang pera ay kapangyarihan. Dati, ang bukod tanging ginawa niya ay magalit kay Harvey, at tinawag siyang mahirap kahit kailan niya gusto. Ngayon habang nakatayo sa harapan niya, hindi man siya makaimik. Ano? Nanginginig si Julian, hindi siya makapaniwala, ibig sabihin ay totoo ang Amex Black Card na iyon. Nanigas sa pagkabigla si Julian, habang nakatingin siya sa mga mata ni Harvey York. Actual na Amex Black Card ito. Lumaban si Julian sa buong buhay niya, ngunit nagawa niya lamang ang makakuha ng silver card. Nagawa din niyang makabuo ng mga koneksyon at humingi ng suporta sa mga tao para sa card na ito. Pwede nating sabihin, wala pa sa 5 ang mga Amex Black Card sa buong Niemhe. Pero ang lalaking nasa harapan ko, hindi lang tayo nagkaintindihan. Humihingi ako ng paumanhin sa aking kabastusan, nabigla lang kami. Kalimutan sana natin ang hindi pagkakaunawaan natin kanina ni na lang. Nakikiusap ako sa iyo, maintindihan mo sana ang aming sitwasyon. Sa mismong sandaling ito, nanginginig si Julian habang nagsasalita dahil alam niyang hindi niya dapat biru-biruin ang taong nasa harap niya. Kung magtanim ng sama ng loob sa kanya ang taong iyon dahil sa kanyang ugali, mahirap para sa kanyang manatili pa bilang Vice President. Wow, ang lahat na nais makakita na pwedeng pagtawanan ay nahulog ang mga panga. $30,000 kumuha ang batang ito ng $30,000 na parang wala lang. Nasa ilang libong dolyar lang ang sweldo ng isang ordinaryong tao kada taon. Paanong ang isang binatang mukhang mahirap na tulad niya, na nakasuot ng damit na mabibili sa bangkita, ay madaling nakapagbigay ng $30,000? Nakatayo roon ang mga nurse, gulat na gulat, hindi nila alam kung papaano magre-react o kung ano ang gagawin sa sandaling ito. Kahit na ang mga guards na mukhang nakakatakot ay nagulat sa kanilang nakita, nanginginig na parang dahon. Kahit nakakatakot ang kanilang hitsura, hindi maglalakas loob ang mga guards na umutot sa harap ng isang mayamang tao. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, ang hinihiling ko lang na maging ligtas at maayos ang matandang iyon. Kung may nangyari man sa kanya, kulang pa ang isama kayong lahat sa kanyang hukay. Malamig na sinabi ni Harvey York, oo, syempre, makakasiguro ka.
Ilalagay namin siya sa aming pinaka-prestihiyosong sick room na meron kami ng walang problema. Isa pa, si Director Graves ay tinuturing na number 1 doctor sa buong Niamey, at binansigang Bane of the King of Hell. Kung siya ang magsasagawa ng operasyon, tiyak na maliligtas ang pasyente. Patuloy sa pagtango si Julian na parang isang landpecker. Hanggat ang lalaking may Amex Black Card ay hindi iinit ang ulo, sapat na iyon at wala nang iba pang mahalaga. Gag-apang pa si Julian sa harapan niya kung gugustuhin niya. Makalipas ang isang oras, nilabas na si Shane na Iswell mula sa emergency operating room. Tumingin sa oras si Harvey York, ngunit hindi pa rin nakakarating si Rosalie na Iswell. Hindi siya sigurado kung naipit siya sa traffic jam. Lumapit si Harvey York kay Ella Graves at tahimik na nagtanong, "Director Graves, kumusta ang matanda?" Napakaswerte niya, mukhang blunt object ang sanhi ng mga sugat niya, kaya labis siyang nagdugo. Sumailalim din siya sa bypass surgery at ang nag-trigger ang kanyang karamdaman dahil sa blood loss, kung kaya't hinimite siya, pero, matagumpay kaming nakapagsalin ng dugo sa pasyente, at tinahi ang kanyang mga sugat. Magre-reseta ako sa kanya ng ilang gamot sa susunod. Kailangan niyang mag-recover ng 10 hanggang 15 araw sa ospital, kalmadong sinabi ni Ella Graves.